Oy, Diyos mio, tingnan mo. Si Yan Juan, asawa ng bagong bilyonaryo kay Lin Chusheng. Ito ang tunay na nanalo sa buhay. Pero dati, dapat ang ikasal sa Lin family ang ikapatid ni Yan Juan. Kaya lang, si Lin Chusheng noon ay delivery rider pa lang, kaya tumanggi ang ikapatid. Kaya si Yan Juan na ang pumasok sa pamilya. Ano naman ang nangyari sa ikapatid? Dati, ang ikapatid ang nakasal sa richest man, si Gu Chenzhao. Pero biglang bangkarota ang Gu family, kaya nagtrauma ang ikapatid at pumasok sa mental hospital. Yan Juan, saan namatay ka? Bakit ikaw lang ang may karapatang maging mayaman? Ako lang dapat ang masaya! Kumusta ang anak? Kumusta ang anak? Lahat akala ko masaya, pero hindi nila alam na kami ang dinumi ng pamilya para umakyat sila. Kung may susunod na buhay, hindi na ako magpipili ng ganitong mangkot na kapalaran. Walang anak! Hindi pwede! Nabuo na ako ulit. Noong nakaraan, si Yang Tzuer ay sinadyang kami at si Lin Chusheng ay inubos ng alak at isinara sa isang kwarto. Sa taong ito, hindi ko napapayagan siyang manalo. Kaya pala nag-board ulit ako. Pero hindi pa rin ako makakatakas sa kapalaran ko. Hindi. Hindi ako susuko. Lumabas. Ako lang dapat ang asawa ng bilyonaryo, te. Mukhang nabuhay din siya. Nagiging mas interesante ang gawain. Si Guchenzo pala. Kung hindi lang ginamit ng Yang Tzuer ang kanyang mga trick at palitan ang kasal lang sa pilitan, ako na ang dapat magpakasal sa kanya. Tupik na ka. Ang kasalan ng Yan Juan ay nakalumanang nakapunta sa pamilya ko mula noong bata pa lang. Kung kagawa siya ng gagawa siya, paano kung malaman ng pamilya ko at dari? Mahal, huwag ka munang magalit. Kung gusto ng Juan Juan ang anak ng pamilya Lin, hayaan natin tumulong sa kanya. Kung ayaw magkasal ng Juan Juan, mayroon pang suya. Yan Juan, puso na. Tito, tita, magandang araw. Sir, ikaw ba yan? Ayon sa plano ni Liu Yi, dapat ako ang dapat magkasal, di ba? Ako. Mama, gustong-gusto kong mag-asawa sa Lin Chusheng. Tupapago ka na ba? Hayap ko sikap kumbinsin pa mo na bigyan pa ng asawa mula sa pamilya mo. Mama, anong kahalagahan ng pamilya ko? Nakakahanap kayo ang sikat sa buong buhay ko. Gusto ko lang mag-asawa sa Lin Chusheng. Wala nang ama si Lin Chusheng, may matandang impatient na nanay pa, at siya mismo ay 25 taong gulang na nagde-deliver pa ng pagkain. Anong ikukuha mo doon? Mama, sa loob ng 2 taon lang, magiging ninayam ang Chusheng, at kapag bagsak ang pamilya ko, ako ang magiging mahihirap na parang paskali. Kaya mo ba ako makita sa ganung estado? Ito ba? Talaga? Ako na ngayon ang asawa ng Chusheng, kaya huwag na lang mag-isip pa. Curious lang ako kung wala ako, saan kaya aabot ang Lin Chusheng sa buhay niya? Alam ko. Bati na lang sa inyo. Yo, perfect talaga para sa isa't isa. Pati na rin, ang ate mo kahapon ay sobrang init din. Pero kung malaman ng pamilya ko na ganitong hindi mabait ang ate mo, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Mahihiya ka pa ba? Malapit ka ng mag-asawa, pero nandito ka pa rin na gumagawa ng gulo. Ako ang manok sa Yan Juan. Yati po, may problema ba kayo sa aming pamilya ko? Ikaw, Tito, si Juan at ako ay magkakasal na sa loob ng ilang araw. Makatwala na ba na magkasama kami?
Sobrang makatwaran talaga. Yan, Juan. Wala ka bang dila? Dapat mo ang sabihin sa akin na magkasama kayo ng manager ko. Hindi na sana nangyari ang bakla na ito. Kahit gaano kabihis ang gibig ko, hindi ko kayang sumapay sa bilis na papabago ng iyong mukha. Kung ganyan lang, bumalik na tayo at maghanda na para sa kasal. Huwag nating palampasin ang araw. Doon sa ang buhay, hindi ako namatay ko siya. Mas gusto niya pang dumugo para malusog kaysa makipag-ugnayan sa akin. Bakit naman kung ako si Yan Juan ay magiging okay na? Tama, kayo naman, malapit na magkasal kaya mag-ingat sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang pamilya yan ay hindi tulad ng pamilya na maliit lang. Maraming tao ang gantay sa amin at naghihintay ng mali. Naiintindihan mo ba? Huwag mag-alala, Kuya Chusheng. Hindi kita i-dislike. Anyway, Yan Juan. Ngayong buhay. Sigurado ako mabuhay. Nung mas gusto. Lahat ng yun mo ay binutog ko. Ano naman ang kakagawa mo para sa pamilya ko? Manager Drew, bago mo palang isuot ang damit, hindi ka na nakilala. Pwede akong magkasal sa iyo. Pero huwag mong asahan ang pamamahal ako sa iyo. Hindi ko naman hinihiling ang iyong pagmamahal. Diyan lang ang gusto ko. Bibigyan mo ako ng ganda at karangalan sa kasal at tutulong ako sa pamilya ko na malusog mula sa bankruptcy. Talagang nakakakuha kami asawa. Hindi mo pa ako papasok sa bahay. Kaya ba? Ang babaiyang ito, ginagawa. Sa araw ng kasal, gusto ko ng 10,000 puno ng pula. Asawa. Ngayong buhay, para sa sarili ko lang ang bubuhay. Kahit sino ang ipagkakasal sa akin, Marinig ko, si Guchen Sao ay kilala sa Yunsu bilang mainit ang ulo at walang puso. Ate, baka manatili kang mag-isa sa bahay niya. Iha, kung napili mo na ang mahirap na buhay sa pamilya ni Lin, huwag ka nang mag-alala para sa akin. Isang ko naman yan. Yan na. Yan, Juan. Si Guchen Sao ay mahal lang ang kanyang childhood sweetheart. Mababaliw ka na sa ospital at magiging apa ang asawa. Pero ako, magiging pinakamahilig na pahalagahan ng pinakamaayamang lalaki. Sana masaya ka na lang, Iha. Ng bride! Magpapamilya, nandito na ako upang kumuha ng aking bride. Okay, okay. Ibibigay ko na sa inyo ang aking mahal na anak. Sana magsama kayo magpakailanman at magtanda na magkasama. Papa, Mama, huwag kang mag-alala. Sigurado kong alagaan ko si Chua. Nanay, hindi kayo mag-alala. Tiyak magkakaroon ng kinabukasan ang Kuya Chusheng. Madam, Tara na. Oras na! Ang bride ay alis na! Unang beses ko nakita may umupa ng e-bike para mag-abang ng bride. Tignan si Yang Suer, napakahirap, talagang embarrassing. Pero tingnan si Gyu, tunay na mayaman, lahat ng kotse ay limited edition. Yan Juan talaga ay maswerte. Mga magandang babaeng walang ilaw sa mata. Maghintay lang. Kita mga ako at bumagsak ang inyong paa. Shushen kuya, magiging mabuti ka ba sa akin pagkatapos? Sir, wala akong pera, pero hindi ko pa rin at handang ikasama mo ako. Pangako ko, mamahalin kita ng buong puso ko. Noong nakaraan, ikinasama ko ang aking sarili sa Gutsenhao. Hindi ko inakala na ibibigay niya ako sa kanyang childhood sweetheart at iiwan ako sa gabi ng kasal. Naging bulaang ng buong Yunsao ang aking pangalan. Sa buhay ko, kung naman magkasal sa kanya, Yan Juan. Gusto ko ang tumulok at kung gaano ko makaramdam. Mag-iisa ka sa gabi ng kasal. Paano mo kaya haharapin ang kilalanin ng mga tao? Mapapahiya ka pa.
Gutierrez! Yan Juan, malinaw na natin inaasikaso ito. Bibigyan kita ng posisyon at karangalan bilang INS2. Pero tandaan mo, huwag kang mag-aasa ng puso ko. Ala, Juju. Ano na po sa ang para? Hindi mo alam. Young Master. Litsan, ang Miss Lu na yun ay biglang sumakitan ka niya sa apartment. Nawalan ng malay. Gusto mo akong pigilan? Bakit nagmamadali? Ito lang ang iyong assistant. Ang balita ay konti lang huli. Ano iyo kong sabihin? Kung hindi ka naniniwala, pwede mo tawagan ang yaya. Ang iyong Miss Lu ay nasa daan na tungo sa ospital. Halika, kumusta rin si Kiyon? O kaya man, hindi ka nandito sa ospital kasama ko. Sabi ng Yaya, dumating agad ng doktor, kaya okay lang si Kiyon. Paano ko nalaman yan? Narinig ko na, may batang kasintahan si gusto na mahirap ang kalusugan. Alam mo. Kaya ngayong gabi ng kasal natin, alam ko siguradong malungkot siya. Kaya nag-arrange ko ng nurses at doctor sa labas ng apartment. Hindi siya bigla-biglang magkasakit. Yun lang. Kaan sa mong talino mo. Sabihin mo, ano talaga ang gusto mo? Ang gusto ko, laging malinaw. Gusto ko naman ka dito ka ito, ako kasama mo ako. Ako lang. Mo. Bakit ko dapat bitawan? Noong gabi na yun, ako naman ang hiniling mo ng maraming beses. Tayo mo akong hilingin na palampasin. Bitawan, kailangan ko na makita si Kiyon. Sige naman. Doon. Makakakilala niya ako, ang bagong kapatid babaeng inya. Diba ko, nasan ko? Huwag, kung papunta ka sa study, bukas ko na tatawagan ang paparazzi. Sabihin ko ang firstborn ng richest man ay hindi kaya sa first night. Asan si Fee? Ito, gagawin mo. Bakit naman kaalala? Tahulaan kita? Talaga ba? Kaya pala noong gabi na yon, umaasa ka lang sa gamot ha. Yan. Ang boss ko ay finally ipapakita na ang kanyang masculinity. Yan, Juan. Huwag mong isipin lang ang makakapapayag sa akin. Inikasal ka ko lang dahil sa marriage agreement, hindi para hinaharap mo ako. Masyadong malakas ang dinig mo, nakakambalak sa akin. Alam ko na hindi mo ako mahal. Napilitan ka lang na magpakasal sa akin. Huwag mag-alala, ikaw ay tinigyan mo ako ng prestige ng wealthy wife. Ako naman ay tinutupad ko ang pangako ng new family. Kami ay pareho lang. Ikaw, Pagdating sa pagmamahal mo, huwag mag-alala, hindi ako maghahangad. Dahil babae, walang lalaking nagmamahal, mas masaya ang buhay. Bye, matutulog na ako sa guest room. papunta dito. Young Master, inaasikaso niya ako at direktang pumunta sa guest room's first night. Saan na ang pangalan ko? Ay, Young Master, ang Young Mistress ay. Kapag mainit. Ngayon na malamig, hindi ka satisfied. Ano talagang gusto mo? Pwede ako magsama sa kanya, pero hindi siya pwede manalo sa akin ng ganito. Guest room man ang matutulugan, hindi ko believe na midnight ay hindi siya babalik. Tulog na. Lalaki, kung walang pakita sa kanya, mas mamahalin kanya. Ngayong gabi, wala sigurong iniisip niya ang childhood sweetheart. Yan, Sweer. Excited ka na ba kung paano ang first night mo? Sir, huwag na magalit na. Hindi ito mga kukahapon ng gabi dahil medyo kinabahan ako. Unang beses ko rin naman. Ngayong gabi, gagawin tama ko lahat para sa iyo. Keep ko man sa'yo. Nanay, manood kayo ng sa. Ay, mabuting bata. Ito na, ito ang biglang pera mula sa nanay. 100 piso lang. Paano ko itong ipapakita? Sir! Huwag ka na dyan. Salamat, nanay. Kahit kaunti, mas okay pa dito kaysa sa pamilya, bro. Lagi nagsasabing pasag ang puso, yan lang ang alam nun. Swear, kahit gaano kalaki ang kasalanan ng Chen Sao sa iyo noong first night, hindi mo dapat isahagi ang lahat sa internet. Nawira ang kaibigan ng pamilya ko dahil doon. Hindi ko kayang uminom ng sang ito, ikaw. Yan, Juan. Kasama mo pa ang isang nanay tulad ng sa pamilya ko. Makikita mo kung paano mo susugal ang lahat. Nanay, mangyaring uminom ng saa. Tumayo na. Nanay Wang, Ginang, ang iyong ina ay naghanda ng 1,000,000 piso para sa pagbabago ng tawag at may alahas na piraso ng jade na mana ng pamilya. Nanay, sobrang dami nito. Yan Lin, tumulong na.
Lele, ikaw ang tunay na magandang Nora na hinahanap ko. Kung ang bastardong ito ay makakasakit sa iyo, sabihin mo sa ina mo at kaasahan mo ang aking suporta. Nanay, huwag mag-alala. Si Chenzo ay napakabuti sa akin. Maganda, kayo naman ang dalawa, mag-usap at mag-ayos na maayos. Sige, hindi na kayo maabala. Bukas tayo na. Ginang, bakit ka napakabuti sa Ginang? Mukhang hindi gaano kalaki ang pagmamahal ng iyong anak sa kanya. Si Lele ay isang batang babae hindi umiiyak o kumukompromiso kapag nakaharap sa ibang babae at mainat ang tumutugon. Kapag kinabig ng kanyang asawa, hindi siya humihikayat at maaga nang itinayo ang mga paparazzi na naghihintay sa labas ng bahay na nagligtas sa aming pamilyang Yu. Ang ganitong uri ng Nora na matalino, may mataas na pag-iisip at may disiplina ay karapat-dapat. Tiyak mo, si Chen Hao, huli o madali, mawawala ang kanyang Huwag mong isipin na dahil nagsalita ka para sa akin sa harap ng nanay ko, magbabago ang tingin ko sa iyo. Hindi ako ginagawa ito para magbago ang tingin mo sa akin. Para lang sa 1 milyong piso ko. Dalubhasa, dahil ang iyong gawin ngayon ay napakaganda, buo-buo ko ang iyong kahilingan. Chenzo, Kieran! Kahapon ng gabi, naghintay ako sa klinik ng mahabang oras. Bakit hindi ka dumating? Kiyon, kahapon ng gabi, gusto lang Chenzo na pumunta sa iyo, pero sinabi ng doktor na ang iyong gastric spasm ay hindi malaki. Dahil lang sa mataas na alak ang ininom mo. Kahapon ng gabi, ang aming gabi ng kasal. Miss Lu, may mga paparazzi na naghihintay sa labas ng villa. Kaya pilit ang Miss Lu na pumunta si Chenzo sa iyo. Gusto mo ba siyang masama sa balita? Kiyon, alam mo kung alin ang mas importante at alin ang mas mababa. Bakit mo sinascriptisyo ang iyong katawan? Hindi ganyan ang nangyari. Mukhang may ibang buhay na kailangan pag-usapan ng Miss Lu kasama mo. Mahal, lalabas na ako para hindi kayo magambala. Ang babaeng ito, tunay na hindi ako. Madam, 3 araw na pong hindi bumalik ang inyong anak mula ng dating ang Miss Lu. At ngayon pa, ito na ang inyong return home day. Makikita ninyo. Ayos lang. Mama, alam mo ba na bumubulong-bulungan ang buong Yunsao tungkol dito? Pangalawang araw pa lang ng kasal, sumunod na si Guchensu sa kanyang first love at ngayon wala nang balita. Ikaw, magpa-return home pa ngayon, kaya pa bangang lumabas si Juan? Ikaw naman, mag-alala na lang sa sarili mo. Kahit mahal ka ni Chosheng, pero napakaliit ng kita niya at gusto mo pang mag-resign. Mama, naniniwala ako, tiyak na babangon siya. Ang pera na hiniraan mo sa akin, mabilis ko nang ibabalik. Papa! Ito ang return home gift na dala ng Chosheng kuya. Isa pang pabuong bansa lang ang limited edition na anak na ito. Papa! Nasaan ang kuya mo? Siguro, hindi babalik ngayon ang ate. Naririnig ko kasi na ang iyong kuya. Sino nagsabi hindi ako babalik? Bumalik na si Juan. Bakit hindi kasama ang Chensu? Kailangan na magtrabaho. Pagkatapos, dadapit na siya dito. Ate, mag-stop ka na ng pagpapangako. Alam naman lahat na hindi ka pinapahalagahan ng iyong asawa. Kung hindi, bakit siya nagpahintulot na mag-isa ka lang bumalik? At wala pang return home gift. Yan Juan, hindi ka ba nakikita na nagpapahiya ka sa ating pamilya? Hindi naman, Papa. Ang return home gift, siya mismo ang bahala niyan. Dadating na lang siya mismo. Basta, si Guchensu ay hindi magpapakita ngayong araw. Yan Juan, tumigil ka na sa pagmamatigas. Kung dadapit talaga si Guchensu at magdadala pa ng regalo, buhatin ko ang aking ulo at ibigay mo mong kusyon. Seymour, dumating siya ang master view at dala niya ay maraming magandang regalo. Talaga? Imposible yan. Ano ang dala niya? Siya. Sa ganyan mong mukha, alam ko na hindi si Guchensao ang dumating. Huwag nang mag-cover up para sa kanya. Tatay, ang kapatidang ito na hindi mapanatili ang sariling asawa, siguradong ayaw din ang mapabangis naming inaana. Kung malabas ito, kami ang magsisisi, pati na ang buong pamilyang yan. Nagsisisi ako na nabigyan kita.
Ang matalik kong inay, talagang mahal ako sa pusong-puso. Ang heirloom na jade bracelet na ito, sa susunod na araw, nakalagay na sa aking kamay. Get siya namiyok, sopra, bago na aking tawag. Hindi ko alam na ganito kamahal ng inay sa iyo. Ano naman ang ibinigay sa iyo ng iyo? Baka, ₱100 lang. Impossible ito. Ang iyong pulsera na ito ay siguradong peke. Paano kaya ganitong malakas ang loob ng lumang babae na iyon? Alas naman pang alisin ikaw at ipakita sa lahat. Yan, Juan! Ay! Napakagdam ko! Nakakambala nga mga kapatid. Bakit mo kailangan na Yan, Juan, maghihimagsik ka na ba? Pagkompromiso sa kapatid mo. Tatay, Tia Liu, ang dalawang pilyong ito ay aking ipinagmalaki para sa inyo. Ang pulsera ng jade na ito ay kumakatawan sa piso ng pamilya ko. Kung sirain niya ito, katulad nito na ang pamilya iyan ay walang respeto. At kapabayaan sa pamilya ko, isang laking pagkakamali ito na makakaapekto sa karangalan ng pamilya. Bilang ate, dapat akong turuan ang kapatid kung ano ang tunay na pagkakaisa. Juan, kaya mo ako pang advantage. Tignan mo kung hindi kita bubukuhin. Ano ka man? Ganda mo pagawin ang tao ng pamilya ko. Sino ang kakasal sa aking asawa? Buchenzo, bakit ka nandito? Kailangan ko bang magpaalam sa iyo kung saan ako pupunta? Kung may gustong iseto, hayaan mo akong gumawa nito. Baka masama ka. Pasensya na, mi amor. Ano lang? Paano ito nangyari? Iba ito sa dinanubhasa ko. Yun lang. Alam mo na ito ang araw ng aking pagbabalik sa tahanan. Bakit ka pa rin nakikipag-uhaw sa hayop na babae na ito? Yan, swear. Kung gusto mong manatili bilang lady, huwag nang mag-atubili. May problema siguro dito. Yan, Juan, huwag kang magpagana. Mas marami pang alas sa iyo. Sinabi ni Chen Zhao, ang lupa sa Donggang ang perpekto para sa resort. Ito ang kanyang pagpapakita ng malasakit. Dapat mong tanggapin. Ay, Chen Zhao, kami ay isang pamilya. Sobrang generous mo. Halika, kumain na tayo. Kukunin ko ang alak. Ang alak mo, hindi yan dapat sa mesa. Maging. Kunin ang mautae na nakatabo ko ng 30 taon. Gustong gusto kong mag-inom kasama si Chenzo ngayon. Juan, pagkatapos magkasal, dapat mong alagaan ang buhay. Napakabuti ni Gu sa iyo. Sa mga gawain at salita, dapat maging maayos, hindi dapat manumbalik sa pamilya ng Yu, at walang dapat gawing problema. Naintindihan mo ba? Natinghan. Gawin mo lang ang gusto mo, Juan. Magsawkot lang manara sa akin. Kaya lang nakakasama. Ang tech company na ibibigay sa akin ng nanay ko, hindi ko rin kaya pamahalaan at pinagbalik pa ng tatay ko. Papa, Titingnan mo lang mabuti. Sila ay nagtulungan para mandaya. Ang layunin ay kunin ang tech company. Hindi ka dapat mabighanin ang kanilang mga trick. Una, narinig ko na ang Juan ay napakompromiso sa bahay bago mag-asawa. Hindi ako naniniwala, pero kayon talaga matutuhan kami. Ito ang iyong turuan. Ikaw. Pinsan, sir, magkakuligasin ate. hayaan na, Papa. Sanay na ako dito. Sorry na po sa inyo lahat. Maniit lang ang puso ko, hindi kaya makita ang asawa kong nag-suffer. Tapos, kunin siya pabalik sa bahay, okay lang. Tingnan ko lang. Boss. Ako ang may problema. Ako ang hindi maayos maturo ng mga anak. Tingnan mo kung paano ko ginawang spoiled ang swear. Ikaw, pumunta na dito, lumuhod. Honey, si Xuer ay nag-aalaga lang ng kumpanya. Nagmadali lang, huwag na magalit. Chen Zhao, Juan, magpapahinga kami para sa Xuer. Magpahinga. Balo na po tayo. Bakit lang nakatawag sa akin? Bakit mo ito? Juan, alam mo, ikaw ay bata pa. Natatakot akong mabigin ka, kaya ako ang nag-manage ng tech company para sa iyo. Ngayon, okay na. Mayroon kang boss na mag-aalaga sa iyo, kaya ibinibigay ko na sa iyo ang tech company. Bakit siya? Hindi
Hindi ba sinabi mo na ibibigay mo sa akin ang Ketch Company? Shutok ka na. Tingnan mo ang katangahan mo. Kaya mo ba kamahalaan ng Dash Company? Swear, mag-relax ka. Ang ate mo at kuya mo ay matino. Huwag mo nakulong ng kulungan. Yan, Juan. Anong ginawa mo para makonvince si Gutcheng Sao na dumalo sa bumalik na ceremony? Paano mo kayang siya ay sumusuporta pa sa iyo? Ano ang dahilan mo? Yachi! Ano ang iyong problema? Huwag mo maghanap ang alalahanin. Chushen, kuya. Paano mo ako magagawang ganito? Hindi ka dapat ganito. Magandang araw. Nandito na yung order. Hindi ka ba ang ate ng yan, pamilya? Paano ka naging delivery rider? Mga kaibigan, lahat ng problema, damihan ninyo ako. Si Juan, di aking asawa. Tama man o mali. Hindi ko hayaang masaktan siya. Bakit mo siya ini-echo? Dapat hindi ka bumibili ng pagkila. Dapat laging sa akin ka. Kusyaw, Juan. Kagabi ng 6 year, hindi matulog ng maayos kaya ang mood ay hindi maganda. Nag-apologize ako para sa kanya. Alagaan mo ang sarili mo. Kung susugal ka pa sa kaibigan ko, tatapakan ka namin ang buong Lin pamilya. Papa, gabi na. May asisyo ay kapat muna. Ito lahat ako gawin. Anong ganitong importante na kailangan mong gawin sa magandang araw na ito? Ang delivery service, isang araw lang ang putol. Hindi naman malaki ang mawawala. Papa, nag-misunderstand ka. Hindi na ako mag-deliver ng pagkain. Plano ko na magsimulang mag-develop ng ASG. Napakahalagang proyekto ito para sa akin, kaya dapat ako magmadali bumalik. Tapos yan, Jonas. Alam mo kung ilang top companies ang nabigo sa proyektong ito. Bakit ikaw? Ikaw lang ang makakapagsimula? Mas maganda kung magpapatuloy ka lang sa delivery. Huwag na mangarap ng imposible. Papa, ano para sabihin ng conclusion? May pangarap siya, may talento. Dapat nating suportahan siya. Talento. Kayang-kaya ba ng talento na kumain? Totoo, bago kami lumubog, nag-aral ako sa Research Institute sa country. Specialty ko ay chip technology. Ang Engis chip technology ay mahirap talaga sa science ngayon, pero naniniwala ako na pwede kong gawin kung sapat ang pondo. Nito, Okay. Kung ganyan ka-confident, hindi na ako magsasabi ng iba. Yan, Juan. Na ma-proven wrong kayo. Noong nakaraan, kung hindi ako nagbigay ng resulta ng research ko, saan niya makukuha ang lahat ng tagumpay na ito? Pero, lahat ng ito, yan sir, hindi mo kailanman magagawa. Sir, pasensya. Nakasakit kita kasama ko. Chushen, tiyak na magtatagumpay ka. Magiging billionaire ka pa. Huwag kang maliit ng loob. Pinisi. Sir, ang Engis chip breakthrough ay napakahirap. Kung hindi ako makakapag-succeed, magsisisi ka ba sa akin? Chushen kuya, sigurado kang magiging successful ka. Nanghiram ako ng pera sa nanay ko para sa iyong startup capital. Sapat na yan. Salamat, sir. Swerte ko at nandito ka, sumusupport at encourage sa akin. Gagawa ako ng paraan. Chushin kuya, simula ngayon, lagi kang kasama ko. I-convince mo siya. Patungo sa tagumpay. Gutchen Sao, ang iyong acting ngayon ay maganda. Talagang magpaganda ka sa akin. Pag kailangan mo ako, asawa mo, pag hindi Gutchenzo lang. Yan Juan, ang bilis mo magbababa ng mukha. Kaya mo nang mag-record sa Guinness. Hindi ba pinapuri kita? Nakikita mo. Dinala ko na sa iyo ang tech company na gusto mo. Dapat na natin pag-usapan kung ano ang gusto ko, di ba? Paano mo nalaman na may crisis ang group ngayon? Kung pagkakataon lang na masugpo ang chip, paano mo garantisado na kasama mo ako ngayong araw ng pagbabalik mo? Paano mo nalaman na ang corporation ay nasa crisis at kailangan ng chip para magtipid? At paano ka sigurado na makakauwi kami ngayon? Madam, ang aming young master ay wala dito. Ang young master ay... Layuin naman, yung makakalakan. Hindi ako nandito para magsumbong. Nandito ako para magbigay ng regalo sa Miss Lu. Naririnig ko na ang Miss Lu ay hindi naman mabuti ang kalusugan niya ngayon. Kaya naman, nandito ako upang bumisita. At habang nandito, makikipag-usap rin ako sa iyo tungkol sa isang negosyo. Maaaya akong tumulong sa new corporation na makuha ang AS Chip Technology. Hindi ko alam, interesado ka ba?
Yan, Juan. Pagsalita ka, paano ka sigurado na makakauwi ako kasama mo? Ang corporation ay nasa labas ng pulong kayo, pwede ka ano mo sa nangyay. Ang kan makalang ano sa tagumpay. Sa makatwid, hindi ka titinigil. Ito kan ano, pagkakataong maaaring tagumpay. At sa paniwala ng testimony ko, pagkasapain ka pa in, masasahin ko yung na ko. Kapag-isipan mo talaga kung paano mo kayo naunawaan. Pero ang mahalagang tanong ay, parang sigurado ka na hindi makakuha ng 8th chip ang Lin Chuseng. Hindi naman namin sinabi yan. Si Lin Chuseng ay may kaunting talino, pero walang tiyaga, mahilig ang shortcut. Kailangan may sumusubaybay at bahala sa pamilya para makagawa ng bagay. Mahirap siya magsaksi. Napakahirap niyang magtagumpay. Parang alam mo siya ng mabuti. Kung hindi ako nagkakamali, ipang lang katong niya makita, di ba? Ako, kami, Ikaw at si Lin Chuseng. walang sikreto dito. Ikaw lang ang nag-iisip na masyadong malalim. Ang kapatid ko kasi ay obsesyonado sa pagkasal sa Lin Chuseng, kaya dapat kong suriin siya ng mabuti, di ba? Siya naman ay mula sa mayayamang pamilya. Kung sakaling bumalik siya sa dating yaman niya, siguradong makakaapekto sa iyong posisyon. Paano ako makakapag-alaw? Tamang katabiling siya sa iyong spotlight, di ba? Huwag mo na akong pasalamatan. May iba ka pang connection sa Lin Chuseng. Kaya naman, nagsiselos ka. Hindi yan ang totoo. Kami ay business partners lang. Habang gumagawa ka ng matinding pagtatanghal na mapagmahal na asawa sa labas, garantisado ko. Hindi 3 taon, babakaas ang Gu Group sa pinakasikat na tech company sa mundo. At ikaw, Gu Chenzhao, magiging billionaire. May lagnat. Sino ang may lagnat? Ang professor mula sa FI Academy Research Institute ay dating mentor ko at bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin lahat ng research materials. Si Kian, Professor. Siya ang pinaka-authoritative sa chip technology field. Kaya, kung willing ka mag-partner sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng materials. Ngayong linggo may birthday party ang Qiao family's eldest daughter at may invitation sila para sa akin kasama ang iba pang business associates. Mag-prepare ka para tayo ay pumunta together. Bakit pa naman kailangan akong sumali sa ganyang party? Napakasawa ko sa social events. Ano na ang sitwasyon? Hindi naman ako nabigo ng daan. Mama! Juan Juan, halos makalimutan ko nang ikwento sa iyo. Kailangan nating i-renovate ang bahay ngayon. Ang lahat ng muebles sa guest room ay sinalihan na muna. Ikaw at si Chen Sao, magsama na lang kayo sa master bedroom, okay? Huwag mag-alala, ang bagong muebles ay mabilis kong dadalhin dito. Mama, pwede rin naman akong matulog sa study. Ang study ay dapat ding i-renovate. Juan, alam ng mama na galit ka dahil umuwi lang si Chenzo. Nahanap si Loke. Hindi naman. Si Chen Sao ay malupit ang puso mula pa noong bata. Sigurado akong dinala siya ng babaeng iyan, kaya huwag kang mag-alala. Okay na, gabi na, magpahinga na kayo. Matutulog na ang mama. Mama, ayo. Sobrang ganda ng katawan ninyo. Ano yung ini? Kasi nagtitingin ako, ano ba? Sobrang kuripot. Asawa mo, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng legal na asawa? Lahat ng bahagi mo ay sa akin na. Kaya tinignan ko lang. Ano na? Dahil sa iyo na ilang araw hindi umuwi, nalaman ng inang ng asawa ko na natutulog kami ng hiwalay. Inamis niya lahat ng gamit. Hindi ginagawa ng nanay ko ang walang kwentang bagay. Akala ko, Matagal mo nang hinahangad ako, kaya planado mo ito para matulog tayo magkasama. Huwag nang maging sobrang conceited, ha? Hindi ako interesado sa mga tipong puro muscles. Hindi talaga. Alam ko kung ano iniisip mo at hindi ko hayaan mo yun.
Ano iniisip ko? Gusto ko lang mahanap ng lugar para matulog ng mahusay. Yan lang. Ikaw naman, may lihim na layunin. Nakakatawa talaga. Sige na. Gusto ko makita ang time na nasimpulan mo inalakaw. Vincenzo, relax. Ako si Yan Juan at talagang confident ako sa sarili ko pagdating sa self-control. Ikaw naman, huwag kang mawala sa sariling imagination. Kapag nakulong ako, gusto ko smatahin ko. Illegal ang pag-aabuso sa bata. Hindi ako ganoon katumpo. Bata ako. Sinabi mo akong bata. Tignan mo, ang nanay mo nag-iisip na ng iyo. Bakit hindi mo sinasagot ng tawag? Baka takot ka na marinig ko ang hindi dapat, tapos iulat ko sa nanay mo, di ba? Relax, hindi ko gagawin iyon. Huwag kang magsinungaling. Ako at si Luke yun ay malinis, walang problema. Kung ganyan ka pakinggan, hayaan mo, iparinig ko sa iyo lahat. Amo, ako pala. Si Miss Lu ay may heart attack at nasama. Nandoon siya sa ospital ngayon para sa emergency. Bilisan mo at tumaan doon. Ang malaking kama na ito. Napakaginhawa talaga. Vincenzo, sana ay mahanap mo ang kanyang childhood sweetheart at huwag nang bumalik. Dati ay tumutulong ako kay Lynn Choshin buong gabi. Habang nagre-research kami, walang panahon pa para kumain o matulog. Ngayon ay nahihirapan akong matulog ng mahimbing. Barkad, nag-insomnia na ako. Lahat ng ito ay kinalkula ko na para sa iyo. Tingnan mo kung dapat ba ito. Mahal, gusto mo ba ng tasa ng kape at saka suriin mo ang lahat ng ito? CJ. Hindi ko alam kung sa ganitong personalidad ni Yansui ay makakayanan niya hanggang umaga. Kuya Chosheng, tingnan mo ito. Ay na, hindi mo na makikita. Kailangan pa ng tahimik na espasyo. Kung gusto mong tawa ay lumabas ka na. Kuya Chosheng, pasensya mo na. Hindi ko sinasadyang naabala ka. Titigil na ako. Kuya Chosheng, napakaantok ko na. Matutulog na ako. Yan, Swear! Ano na oras na? Natutulog ka pa rito. Bilisan mo, maghugas ng damit, magluto na. Kita pa, kulaha. Ma, napagod lang ako kahapon. Kasama ko si Chusheng, kuya. Ano ang alam mo? Kung hindi mo siya nagdadala ng problema, napakasaya na ako. Ismo ba kaya? Huwag kang hatang sa aking anak sa kanyang malaking plano. Gusto mo akong magpadala ng pagkain? Pinagsama mo ang aking anak na wala na siya ng trabaho. Ngayon, puro pag-aaral lang, walang pera na papasok. Ikaw naman, bakit hindi ka kumikita? Kaya pa kayo magutong dito. Ismog na! Kulang lang ng pera. May solusyon ako. Tatawagan ko lang ang nanay ko. Halo, ma. Pwede bang mag-utang ako ng pera? Swear, kulang ka na naman ng pera. Dawit pa, masyadong malaki ang gastos mo. Ay, alam na, ma. May urgenteng kailangan ako. Pagpadala ka na lang sa akin ang 2 milyong piso. Sige, magpapadala na ako ngayon. Magpadala pa! Kasi ako kumita ng pera para sa dati mo! Si Juan, alam niya pa, pero kami nagkasay. Era, ikaw naman! Pero ako sunod loob lang. Tatay, ano mo yan? Sasabihin ko sa iyo, pag isang babae nakasal, siya ay tulad ng tubig na inubo sa labas. Kailangan mo ng sariling paraan. Yan, Swear, tignan mo. Kahit ang mga magulang mo ay ayaw nang marinig ka,
Sino pa ang maaasa mo? Pagpadala ng pagkain na, huwag nang sayangin ang oras. Mahintay lang ng konti. Kapag bumagal na ulit si Lin Chusheng, ako naman ang magiging proud. Hayaan mo akong sumali sa saya. Hindi mo naman nakikita ang tao kung isa lang ako. Sobrang labas, Pushin Sao. Sorry baka makarating ako ng konti later. Magsisimula ka na lang ng around. Sir, normal na ang kalusugan ni Miss Lu, pero kailangan pa niya ng rest recommended ko na ma-admit pa dito para bantayan. Alagaan mo si Kiyon. Kung kailangan anything, kontakin lang si Han King. Okay. Sa iba pa kung kailangan gawin, paalis ako. Matulog ng hibing. Huwag ka umalis. Takot ako. Chensao, pag mag-isa lang ako dito, babalahibo lang isip ko. Ang tingnan sa mama ko, okay? Kevin. Yun na pala. Yun na tanong, dadalhin mo ako sa beach para mag-relax. Binago ko na yung flight para next week. Pwede na tayo Look yun, may utang tate mo sa tabi ko, kaya alagaan kita. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mong basta-basta pagsabihan ko kung anong gagawin ko. Married man ako. Huwag kang mag-out of line. Matagal na akong naririnig na napakaganda ng asawa ni Ju, at ngayon na nakita ko siya, talagang karapat-dapat sa pangalan. Si Gu ay tunay na mapalad talaga. Sa ganitong kalaking syudad, bakit hindi ka nag-order ng custom cake? Kailangan mo pang mag-delivery order. Nakakabagal ka ba? Ano ang attitude mo? Alam mo bang pwede kang i-report? Sabi ko ba nang hindi tama? Gusto mo pang i-report ko? Sino ka ba naman? Ang mga delivery rider ngayon, ganito na ba ang makas ng loob? Sasabi mo pa ang mga taong nagbibigay sa ng pagkain. Kian Juan, bakit ka nandito? Pasensya na, Kiao. Maliit pa lang ang kapatid ko nang sila na ang ugali dahil sa pag-abuso, pero sasabihin ko pa rin siya ng mabuti. Naintindihan ko na. Kian Juan, nagpadala ka ng pagkain para lang makita ang saya ko, hindi ba? Nasisira ang isip mo. Paano ko alam na nandito ka pang nagde-deliver? Hindi ka ba dapat nasa bahay kasama ang kuya mo, nag-aaral ng chips? Paano ka nakagapo sa ganitong sitwasyon? Kian Juan, huwag mo bagdom. Ang damang kang ang paghati ng pagkain para sa akin. Hindi mo ba narinig ang isang sinasabing ganito? Ang taong nagsisikap at naghihirap, siya ang tunay na nangunguna. Gustong-gusto niya talaga na magpakasal sa Lin Chosheng. Pero ano naman ang nangyari? Si Lin Chosheng naman, nakapuan sa bahay habang siya nandito naghahapin ng pagkain. Talagang walang utak talaga. Narinig ko, illegitimate daughter pa daw siya. Siguradong sakripisyo niya ang misis ng gunoong dati. Kaya naman, bakit pa ang pamilya yan ay walang pakialam sa kanya? Meituan! Inaasahan ko na magsalita kayo ng respeto sa akin. O pag naging pinakamalaking negosyante ang asawa ko, kikita kayo sa pagkakasakripisyo. Loko ka ba? Sino sa yun ang hindi nakakaalam ng kapangyarihan ng Yu? Kaya mo bang mag-alok na walang kapantay sa harap ng misis ng Yu? Tunay na walang respeto sa langit. Kahit ganitong tonto, nais mo pang maging nangunguna. Bago pa man maging pinakaayos ang asawa mo, mauubos mo na ang sarili mo. Yan, sir. Pamilyar ba ang pakiramdam na ito? Ang lahat ng hirap na iyong dinadalhan ngayon ay hindi pa isang 10,000 bahagi ng aking nakaraang buhay. Yan, Juan. Kung ikaw ay laluhod ngayon at nilinisan ang aking sapatos, sisikapan kong magpatawad sa iyo. At may bibigay ko pa sa asawa mo na naghahatid ng pagkain, isang malaking puhunan. Gusto mo ba, yan, sir? Ako ay ang misis ng pinakaayos na tao sa Yonsao. Sinong magdarang kamay sa akin? Pero ikaw, Palaging gagamitin ka lamang bilang isang pera, sumuko sa aking pangangailangan. Naunawaan mo ba? Kulama at papistahin, Yan Juan. Ikaw yung harap para nilimagin ang aking spouse. Okay ka lang ba? Kasama ko ba ang kahit saan gabi? Okay lang ako. Sorry, late ako dumating. wala. Siya, huwag kang magalit. Ang aking asawa, hindi ko man lang siya gusto ito, Chan. Ang tapang-tapang ninyo talaga. Kaya ninyong pahirapan siya ganito. Pasyento! Ano magawin mag-isastik sa Bishop's wife? Dumating na! Hawakan niyo siya para sa akin! Tignan ninyo kung sino ang makakasakay sa akin. Kapatid, ako ay nag-aayos sa iyo. Sa lugar ng iba, dapat kang maging matalino. Ganito lang magpapahiya sa iyo palalo. Ako ay
Tsui, huwag kang mag-arte dito. Kung ngayon he dare to touch me. Ang papa ay hindi ka bibigin. Papa! Kapatid, sinasabi ko sa iyo, bago pa man ang iyong Chusheng kuya ay mabunga, Yun Sao ay nasa Gu family pa rin ang kontrol. Ikaw, sa palagay mo ba ang papa ay haharap laban sa Gu Xiao's wife dahil sa isang pobre? Yan, Juan! Ikaw ay bastos na babae! Yan, swear! Kapatid, ako ay magandang tao na nag-usap sa iyo. Paano mo ako itinula? Huwag ka mag-pretend dito sa akin! Asawa. Ang aking paa ay napawis, napakasakit. Hindi na ako gustong makita siya. Vincenzo, ikaw ay bulag na ba? Hindi ko man lang siya tinuotsan. Nakita ko na ang iyong kamay. Ikaw ay nagsasabing panggulo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi ba? Lian yung punjalas! Yan, Juan! Ikaw ay masama at puno ng emosyon ng babae. Ikaw ay hindi may babaon ng maayos! Yan, swear. Ito ang ikalawang leksyon na Hindi yung komentaro. Tiyak na magsisisi kayo! Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Sa sinabing ka, asawa ko ay bata pa lang at hindi matino. Naging dahilan kami ng kabala sa inyo. Karapat dapat ang leksyon na ito sa kanya, hindi kami magreklamo. Bantayan mo ang asawa mo ng mabuti. Next time ay huwag nang lumabas at kagatin ang tao. Ano ba ang sinasasabi mo? Hindi ka ba dapat magprotekta sa akin? Ganyan ka hindi sa siyan, Juan. Tumiko! Ang pamilya Kiao ang pinakamalaking chip manufacturer sa Yun Sao. Kailangan ko pa silang makipagtulungan. Kailangan mo maging matino, huwag kang dulot ng problema sa akin. Hindi ba ako dapat mag-suffer? Pakiramdam ko ay hindi mo ako pinapahalagahan. Ano naman ko hindi magpapahalaga sa iyo? Dahil sobrang pagpapahalaga ko sa iyo, kaya ako nagmamadali. Noong nalaman ko na naghahatid ka ng pagkain para kumita at mapanatili ang pamilya, agad akong pumunta dito. Papakihit ang trabaho mo. Okay na, yan ang gusto ko marinig. Paano na ang progreso ng iyong chip research? Napakabilis. Pero halos naubos na ang ilang milyong piso na hiniram mo sa akin. Wala kang alalahanin, mayroon pa rin maraming pera ang nanay ko. Sapat lang akong hilingin sa kanya, siguradong hihiramin niya sa atin. Sir, napakabuti mo talaga. Sa pagiging kasama mo, pakiramdam ko ay malapit na ang tagumpay. Basta makamit ko ang maging asawa ng kilalang boss, ano pa ang pera na ito? Yan, Juan. Maghintay ka na lang. Tiyak na ilalagay ka ko sa iyong lugar. Balik lang natin sa party, binenta na kaagad. Ano ba talaga ang gusto mo? Ito ang kwarto, hindi opisina. Okay na, tigil mo na. Halos na lang matapos ang trabaho ko ngayong araw. Hindi pa kayang suportahan ng pamilya ko. Kailangan ko mag-translate ng research paper para sa iba. Mali ka. Mas mabuti maglali sa sarili mo kaysa sa lalaki. Ito ang latest research mula sa abroad. Makakaalam ako ng trend sa industriya at kumikita pa ng pocket money. Win-win lang. Basta, hindi ko kayo sabi. Siyempre. Tapos na. Ay, pagod na ako. Matulog na ako. Ingat mo lang, bitawan mo ang ilaw pagkatapos. Great luck na. Ticket film. Congratulations, Mr. Lin, sa paggamit na X-ray technology. Ganito kalakas ang iyong kakayahan sa bata pang edad. Ang hinaharap mo ay napakaganda. Nasabi namin ikaw at ang iyong asawa ang nagtulungan dito. Pwede mo ba ikwento kung paano? Ang aking asawa ay simpleng may bahay lang. Lahat ng tagumpay na ito ang nasa sa aking talento at sibang. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ay isa kayo. Ang aking asawa ay iyong kasuso. Hindi ka iiwan ang magawa mo ito. Gusto mo ba malaman ang katotohanan? Ang iyong asawa mismo ang nagpadala sa akin ng iyong misis. Hayop! Ikaw ay isang hayop! Lin Chusheng! Yan, Juan! Bakit ka umiingay? Tulog na dapat at hindi ka matulog. Yan, Juan, hindi ka takot. Matulog ka sa aking kama, pero iba ang lalaking tinatawag mo.
ako ay hindi ito. Hindi ba ako sapat para sa iyo, kaya nag-aalala ka ng iba? Okay, kung ganoon, siguraduhin ko na ikaw ay satisfied ngayong gabi. Ano ang ginagawa mo? Ilabas mo ako! Ilabas mo ako, Chansaw! May sakit ka ba? Ano ang Baliw ka ba talaga? Ano ba ang trip mo? Naalala ko lang ang nangyari sa party ngayong araw. Taod lang naman yung ginawa ko sa kanya. Bakit ganyan ka? Anong rilas mo, plan? Sinugal kita, ano ba? Ikaw ay isang hayop. Basag! Sobrang basag mo! Hindi na kita gustong makita. Baiko, bakit ko ginawa ito sa kanya? Ha! Bitawan mo ako! Lin Chachu! Bitawan mo ako! Sorry, nawalan ako ng kontrol kanina. Hindi ko alam kung bakit, pero pag dinig ko lang ang pangalan niya, sumabog lang ako. Kahit naman, ganda ko lahat na pangsa. Gusto mo alaman kung ano ang relasyon ninyo ni Lin Chachu? Kung walang meron talaga, bakit paulit-ulit mong iniintindi siya? Kahit sa panaginip mo naririnig mo ang pangalan niya. Sobrang ako emosyon pa. Ako ang asawa mo, may karapatang malaman. Kailangan ko ba talaga na magpaliwanag sa iyo? Hindi ka gusto sa akin at wala akong damdamin para sa iyo. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat maging dahilan ng problema sa atin. Pasensya. Pasensya. Huwag mo akong hawakan! Nandaraw! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bastos! Ibaba mo ako! No! Kung magsusulpit ka pa, hindi ko na matutumbasan ang ginagawa ko. Sakit, maingat. Kaya mo nakaramdam ng sakit. Nasaan na ang tapang mo kanina? Huwag mong isipin na magpapatawad kami dahil sa ganito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginawa mo kanina? Yun ay dahil sa iyo. Dahil sa ano? Dahil gusto mo ako o dahil ang pagmamahal mo sa akin bilang isang mayamang lalaki. Huwag mo kalimutan. Kami ay nagsisinlong lang. Taga, lumabas ka na. Ayaw ko nang makipag-usap sa iyo, hindi rin kita. Yan ang solusyon na kaya gawin ng tao. Uno ng pagkakamali, paano ako makakalagay ng pirma dito? Senorito, lahat ng ito ay pinag-aralan at aprobahan mo mismo kahapon bago umuwi. Hindi mo na kailangan paalahanin ko. Labas! Hindi ko gusto makita ka ngayon. Ang iyong mainit na ulo, kaya siguradong pinalamig ka ng senorita. Hindi mo kukuha ng hinsan ko. Ay, senorito, ang totoo, para pagsiyahin ang senorita, napakadali lang ito. Sino nagsabi na gusto ko sa akin? Noong makaraang pagkakataon, sinabi mo sa akin na hanapin ang nanay ng Professor Kian. Nakita ko na siya at inayos ko ang kanyang papasko sa pinakamagandang nursing home sa Yonsao. Gusto ninyong bumisita sa kanya, ikaw at ang senorita? Shoya! Ayos mo rin ko, tayo. Umuulan na. Yan, Juan. Sumakay na. Nahanap ko na ang nanay ng Professor Kian at hinayos ko ang kanyang papasko sa pinakamagandang nursing home sa Yonsao. Sigurado ka na hindi ka magpupunta sa kanya. Ang tanging pagsisisi ng professor bago siya namatay ay hindi pa niya nakikita ang kanyang nanay sa China. Kaya palagi akong naghahanap para sa kanya. Paano niya alam ang lahat nito? Ay, sir, hindi ba niyo na-schedule ngayong araw ang pagpunta sa hospital kasama ang Luox Xiaoji para sa follow-up? Kaya tingnan natin ngayon, dapat bang mag-schedule ulit kami ng ibang oras? Magsasalita ba ay makakamatay? Hayaan lang si Chen Mama na sumama sa kanya. Ako ay may pamilya na. Saan ako makakahanap ng ganyang karaming oras? Ako ay very sure naman si Eugene sa hotel. Dahil sinabi ni Chen Mama sa telepono nung ulit siyang bumalik ang sakit therapy, ang kanyang tatay ay utang na loob sa aking ama. Bakit mo ako pin-explain ang mga ganito? Kami lang ay nagkasal dahil sa pamilya. Kung sino ang gusto mo ay walang kinalaman sa akin. Paano kung ang gusto ko ikaw? Kanina ay nagselos ka pa, ngayon layo ka na. Baitag na mahirap mo Yesi, alam ko na lahat ng matamis na salita niya ay basta-basta lang. Pasok na lalaki. Isa ay napapanggap na hindi nakikita. Isa ay ang puso ay hindi sang-ayon sa salita. Dalawang iyon ay tunay na nakakabigo.
Tita, alkaan mo ang iyong halusugan. Madalas kami babalpa mong isita sa'yo. Salamat, na. Bakit naman? Tayo na ang alis. Kapag kami nagbayawalita akong ko siguro, pero kumapayag lang ang natin natin. Para sa tita, napakahirap talaga. Pero hindi man, alam lang ang dalawang magulang na kung gaano kaganda ang kanilang anak. Ito ay may kaunting kapayapaan. Salamat sa iyo. Makapaslaan, ikaw ay aking asawa. Ang iyong problema ay aking problema rin. Bu Jiansao, kapag dumating na ang materyales ng guro sa Pilipinas, ibibigay ko sa iyo. Hindi ka na kailangan ng emosyon dito. Yan Juan, bato ba ang iyong puso? Gu Jiansao, sa dalawang buhay, hindi na ako kaya magmahal pa. Huwag ka nang lumalapit, hayop ka. Umalis! Yan Juan, ano ang problema mo? Gumising. Gumising, mayroon kang lagnat. Yan Juan. Mo kumain ma. Ikaw naman ang pumayag sa akin na hawakan ka, mayroon pang video. Huwag mo nang sisirain ang tao. Ang impi. Laro ko po, ano ba ang reliyo? Kaya pala pwedeng alagaan ako kapag may sakit. Hindi ko malanguhay. Nasa critical part ako ng research. Ikaw na lang umalis at umupo doon. Katapos madahalan para sa akin. Talaga, hindi ko alam kung anong kasalanan ko noon na nananatili ako sa Lin Chusheng. Bakit mo ako tinatakip ng titig mo? Sigurado akong may hidden agenda ka. Huwag kang mapagkakatiwalaan, nag-aaway lang ako ng isip. Bawal ka isip pa rin sa akin. Talaga kang walang gusto mo sa akin. Dahil ganito ako kagwapo, kaya refined, kaya charismatic. Sinagam hulgasaid ba? Huwag kang kumalas. Kung gustong mag-dating doon, pumunta ka sa location mo. Bakit kami dito ang bastusan? Para anong dahilan ng pagkalala mo sa kanya? Si Luke yun at ako ay malinis ang relasyon. Huwag mo kaming baliwalain araw-araw. Nakakasawa ka na ba? Huwag lahin! Hindi ko ginawa ng intensyonan. May kailangan pa kong gawin. Aalis na ako. Ano ang ginagawa mo? Ako pa lang ang hindi nagreklamo na ginagamit niya ako. Siya na mismo ang umalis. Ginoo, si Luke Xiaoji ang tumatawag. Ginoo, si Luke Xiaoji ang nagsasalita sa phone. Hello, Chen Zhao. Natuto akong magluto ng paboritong pagkain mo. Gusto mo bang lasapin ngayong gabi? May gawain ako sa ibang araw na lang. Ikaw, Soro, lagus pa. Gaano nakatagal siyang hindi bumisita sa akin? Senorita Lu, kung papayagan ninyo, ang mga ganoong diskarte ay hindi na epektibo sa Ginoo. Pwede kayong magsikap ng bagong paraan tulad ni Yan Juan. Shen ba? Ano yun mo sabihin? Gusto mong sabihin na mas mabuti si Yan Juan kaysa? Juan sa akin. Ayaw ni Shen Sao si kaitong tipo. Gusto niya ako ko, makahanda, unuhain. Ayaw kong maging tulad niya. Makikipag... Nakakagulat na tawagan ako ni Lu. Direkta na lang tayo. Kahit ikaw ang asawa ni Chen Sao, alam mo nang mabuti na ito ay transaksyon lang. Ang taong tunay na minamahal niya ay ako. Kung minamahal ka niya ng ganyan, bakit hindi ka pa rin niyang ikakasal? Bakit nag-alay kami ng isang hindi niya kilala? Naisip mo na ba ang tanong na ito, Lu? Siya
Dahil pinilitan siya ng pamilya niya. Si Gu Chenzhao ay hindi mapapahuli sa kahit sino. Ang ginawa niya ay nagpapatunay lang na hindi ka minamahal niya ng parang inakala mo. Lu, dapat ninyong muling tingnan ang relasyon ninyo. Nagsisikap ka bang magpalitaw ng alipustaan? Hindi, Lu. Tumutulong lang ako sa iyo na makita ang katotohanan. Pareho tayong adulto, dapat mag-isip bago magsalita o kumilos. Kung tunay na mahal ka ng isang lalaki, gusto niyang ipahayag sa mundo na ikaw lang ang kanyang puso. Hindi tulad ngayon, narito ka, nagsasagsagan pa tayo. Nakita mo. Pero hindi rin niya minamahal ikaw. Kaya pareho lang nating ginagastos ang oras dito. Walang pagkakaiba. Totoo, noong nakaraang buhay man o ngayon, hindi talaga ako minahal ng Lin Chuasheng o Gu Chenzhao. Ano na ba ang hinihintay ko? Para lang ba sa tagumpay laban sa Yanshu? Ang kasal na walang pag-ibig ay isang walang laman na putol. Ate, magising ka na. Umalis sa Chenzhao at hanapin ang tunay mong kaligayahan. Tungkol sa amin ni Chenzhao, huwag na kang mag-alala. Marami akong paraan para gawin. Ganap na akin ang Chenzhao. Lukyun! Lukyun! Ano meron sa'yo? Lukyun! Hello, 120. May taong nabigo dito sa Taikon Hotel. Maganda ang ginawa mo. Sigurado ba na walang problema ang gamot na binigay mo? Relax lang. Ang ganitong gamot ay magdudulot lang ng pagod. Hindi ito makakasama ng buhay. Yan Juan, kung malaman ng Gu Chenzhao na may nag-aabuso sa kanyang mahal sa buhay, paano kaya niya kayo pagsasalampalatayain? Tungkol sa pagpapabuti ng A-chip, nakuha na natin ang mahalagang impormasyon. Hindi pa ako sabi na walang dapat sumagot ng telepono sa meeting. I often still home. Kaya sa susunod na yugto, nais ko na magsimula mula. Yo, Master. Ito ay sa iyo. Pareho rin ang akin. Walang sino man ang dapat sumagot. Flash ka. Hello, asawa. Totoo talaga. Lahat ng lalaking nagmamahal ay doble ang pamantayan. Okay ka lang ba? Nainom mo ba ng kung ano? Okay lang ako. Ikaw, bakit ka nandito? Ano naman ang meron sa kanya? Chenzhao, siya ang nagbigay sa akin ng droga. Gusto niyang sirain ang akin. Hindi siya ganyan. May misunderstanding lang dito. Hindi maniwala sa akin. Inanyayahan niya ako ngayon para kunin ako sa iyo. Sinabi niya pa. Sinabi niya, tulad ko na mahihina at may sakit. Hindi dapat buhay sa mundong ito. Sinabihan niya akong magsikip. Walang pag-ibig na kasal. Balat lang yan. Ate, seryoso. Umalis ka na sa Chenzhao. Mahanap mo ang sariling kaligayahan mo. Yan, Juan. Di ba akong buhay? Kung hindi ako nag-alerto, mabubusan mo ako. Pero salamat sa paalala mo. Fishing ko ang sinabi mo. Bigyan mo ako ng maayos na dahilan. Chenzhao, hindi ganito. Tinala ko na sinwal ko. Gusto ko lang nabigyan mo ako ng pansin. Alam mo kung ano ang pinakaayaw ko kasi malingan. Luke yun, huwag palampasin ang pasensya ko. Chenzhao, nagkamali ako. Tunay na sorry, nagkamali talaga. Chenzhao! Yan, Juan. Hindi ka talaga galit sa akin dahil hindi ako ang iyong kaibigan. Nagsinungaling siya talaga. Ikaw naman ay walang kasalanan. Ihatid mo ako sa bahay ng Lin. Salamat. Ako na lang ang driver mo. Kung hindi ka convenient, sumakay na lang ako ng taxi. Yan Juan, ayusin mo nito. Anong seryoso ang payo ni Luke yun? Anong payo yung iniisip? Kung iiwan mo ang pamilya ko, saan ka pupunta? Hindi kita ang kilap. Gusto mo ba akong sumama? Hindi na. Ito ay pagitan ko at Yan Shui. Kasama na rin, tuparin ko ang iyong pagbabawi sa iyong kaibigan. Yan Juan, bakit ka nandito sa bahay ko? Wala siyang problema. Paano kaya? Baka hindi alam ni Gu Chenzhao na may sakit ang Lukyun. Tumuruan ka na!
Yan, swear, kung makikipaglaban ka sa akin, susundin kita. Pero iwasan mong isama ang iba. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako alam. Tingnan mo kung ano ito. Ano kaya nangyari ito? Sinigurado ko lang tinapos ang camera na iyon. Kaya tinatanggap mo na? Paano kaya mangyari? Sumusunod ako ng eksakto sa nakaraang mundo. Ang mga gusto ko yun, ginawa ko na ng maayos. Bakit? May error pa rin. Yan, Juan. Ano ang ginawa mo? Saan na rin ang surveillance video? Nakita ko na kung gaano ka masama. Ngayon nalabuhan ako ulit, dapat ko maging maingat sa lahat. Dubed ko ang kada. Yan, swear, babala ko sa iyo, maging mabuti kang Senyora Lynn. Huwag nang maglaro ng mga tricks sa akin. Kung gawin mo pa yan sa iba, garantisado, walang pinakamasama para sa iyo. Puro mas masama pa! Ay, anak, sabi mo. Bakit ka ba biglang nagsakit? Ma, okay lang ako. Napapagod ka lang sa trabaho. Ay, talagang ang asawang iyon, walang tulong at puro problema pa. Dapat kang pumili ng yan Juan noon pa lang. Juan! Kumusta ang bata? Anak, ginagit ko na. Ay, anak. Mama, tama ka. Siya pa ang asawa ko. Lin Chosheng, tumigil na. Sino ka ba? Bakit ka na dito sa bahay namin? Ling Choshing, tunay kang hayop. Yan, swear, huwag mo kalimutan. Sino ba ang pumasok sa pamilya Lin? Ay, napakaliit lang ang bagay na ito. Kailangan ba talaga ng gantong gulo? Ang anak ko ay umuusad sa negosyo. Hindi ka ba makakapag-alok ng suporta? Huwag na siyang karagdagang problema. Demonyo. Kayo lahat ay mga demonyo. Swear. Bakit mo ako? Tumigil na. Huwag mo akong pasiyan. Isinasangkot ko sa natitira naming buhay. Lagi kitang alagaan, higit pa. Yan, swear. Bakit mo hindi na lang bigyan ng saya si Boss Wang? Ganito, makakakuha si Chasheng ng 70 milyong piso. Ganito ang perpektong solusyon, hindi ba? Bigyan? Ano ang tingin ninyo sa akin? Nagamito lang para sa pagbubuntis. Nakakadiri ba kayo? Kung ayaw mo, magpaseparasyon ka na sa Chasheng. Pagka matagumpay ng anak ko, maraming magandang araw ang naghihintay. Puno na ng mga babae ang pila para sa kanya. Ayoko. Naghirap ako ng matagal. Bakit pa ako magbibigay sa ibang babae? Kaya naman, walang hiya. Ano ang pakot ko? Dapat kayong mag-alaga sa akin ng doble mula ngayon. Kung makakahanap ka man ng kapintasan sa akin. Ano ako? Sisilang sa inyo. At walang kapayapaan na matatanggap ang pamilyang Lin. Hoy, ikaw, matigas na bata. Kaya mo man. Bumalik ka dito. Ano ko? Ikaw mo at humuyi. Bakit ganito? Bakit naging ganito? Nakaraang panahon, okay pa naman lahat. Si Yan Juan ay hindi dumaan sa ganito. Yan Juan, ikaw ang dahilan. Ang sakit na naranasan ko. Dapat mo ang pag-impress, ibalik sa akin. Umulong sa akin sa isang bagay. Ano ang ginagawa ninyo? Ano, ikaw na ang sasabi. Dalhin siya. Hoy, huwag nang malis, taksilahin na. Si Yan Juan. Kung matagumpay ang aking buo bilang bayani, kulungan ka sa aking mga puso.
Yan Juan, talagang may guts ka. Hindi ka umuwi kagabi at hindi mo sinagot ang tawag ko. Sige, imbestigahan mo kung nasaan siya. Ayaw ko nang gawin yan. Baka kasama lang niya ang mga kaibigan niya. Kung may mangyari sa asawa ko, hindi ka na makakakita ng girlfriend. Ano ba siya? Nasaan siya? Para na, profit ko ako na. Okay. Ang sakit ko talaga. Naubos na ang baterya ng phone ko. Tumakas ka. Saan ka patatakbo? Yan siya, magkano ang binayaran nila sa inyo? Ako ang binigyan ng 10 beses, hayaan niyo ako. Pera at babae, lahat ay akin. Dalhin siya! Sino makakasiyang ng kilasa niya? Sana mali mo ang ito. Huwag kang makialam. Huwag na. Sinabi niya, ang iyong nanay ay galit ka ba? Pero kahit sa'yo, kailan siya. Pwede magsis kayo. Yun ang agad. Ikaw dito. Bakit hindi mo sinagot ang aking tawag? Hindi ko sinasadyang gawin. Kung baterya ang phone ko ay naubos lang. Basta ligtas ka, okay na. So, may ma-administrate gusto mo oras. Anong ginagawa mo dito? Lumabas lang ako, nakita kita may problema. Gusto ko tumulong. Ikaw at si Answer, pareho kayong natutulog sa isang mamitan. Paano ka may ganito puso? Kamakailan ko lang nalaman ang tunay na mukha ni Yansui. Hindi na talaga ako mahal. Gusto niya lang kunin ang lahat ng pag-aari ni Juan Juan. Ano? Kahit kaunti lang ang koneksyon natin, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko gusto na masaktan ka. Ang bahay ito ay para sa akin. Hindi ka dapat malalapasan na. Bitawan mo ako. Tumahimik ka na. Hindi ka pa ba mag-explain kung ano ang relasyon mo sa Lin Choshen? Ano naman ako mag-explain? Sabihin ko ba sa kanya na kami ay mag-sponsor noong nakaraang buhay? Magsalita, yan Juan. Hindi ko kayang mag-explain at kahit mag-explain pa ako, hindi ka naman maniniwala. Pero sinisiguro ko sa iyo, wala kaming nagawa na dapat mo pagsisihan. Kung mag-explain ka lang, maniniwala ako. Ito ay napakakomplikado at talagang walang katulad. Pero garantisado ko, wala akong gawang mali sa kanya. Yan Juan, pakinggan mo ako. Ikaw ay aking asawa. Mula ngayon may aga ako sa iyo. Kailangan mo. Sige. Bakit? Nakabayo kay kanya. Hindi ako magpapahintulot ng lalaking lumapit sa iyo at sigurado kaming anong makakasama sa iyo. Mas malakas ako sa kanila ng libo-libong beses. Hindi mo dapat akong traidoran. Ano nga? Ganto. Kung hindi mo ka lang lutas ang lahat ng iyong mga dating karelasyon, huwag ka na magpakita ng karapatan sa akin. Pag-uusapan. Chen sa Ohaw, miss ko ka na talaga. Pwede ba tayong magkita? Meron talaga akong mahalagang... Ano ang sinasabi mo? Si Yan Juan ay tumakas. Tuwan mo yung lakabapan. Yang Suer, iyan ang iyong sariling kapatid. Gusto mo siyang saktan. Lin Chusheng, ano ka ba sa aming pamilya? Kung alalay ko ang lahat ng ginagawa ng pamilya mo, makikita natin kung sino ang babatuhan. Kung gayon, magsapilitan na tayo. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko, magsapilitan na tayo. Ano ang kapta mo para magawang mapagsaplitan? Noong wala ka pang walang daan, ako ang hindi ka tiningnan at ikinasa sa iyo. Ako ang nag-utang para sa iyong negosyo at ako ang kumita para sa pamilya. Ngayon, malapit nang umabot sa tagumpay. Gusto mo akong itapon at mag-isa lang ng kasiyahan? Ano na ang halaga ng lahat ng ginawa ko? Ginawa mo. Ikaw ay tamad at umaasa. Lagi ka pang nasa kalaban ng mga tao. Yan ay hindi ginawa. Ang tunay na ginagawa ay pagbibenta ng ari-arian, tabi at araw mo lang, TJ. Alam mo kasi ako di ka pag-aaral dapat sa akin. Dapat ay mag-isip para sa kinabukasan ng lahat sa tahanan. Hindi lang magtamasa ng resulta. Ikaw ay bastos! Bakit hindi mo sinabi na tamad ako noong gumagamit ka ng aking pera? Ang tama nila ko. Bakit hindi mo sinabi na ako ay lagi sa kalaban ng mga tao? Mayroon ka pa bang tapang na sisirain ako? Bakit nagasawa sa akin?
Hindi mo alam na alam ko na. Lagi mong sinasabi na mahal mo ako, pero sa totoo, gusto mo lang kunin ang lahat na pag-aari ni Yan Juan. Ngayon, ganito ka naman. Hindi ko kaya umabot si Ling Xusheng, nababaliw ka na ba? Hindi ka siguro nag-iisip na. May gusto si Yan Juan sa iyo. Humigi ka na sa pangarap. Kaya, ano ang ginagawa mo? Bakit ganito kalat ang bahay? Nanay, ang iyong anak ay nagbanta sa akin. Gusto pa niyang magpaghiwalay. Tama. Diyos. Aayusin ko si Yan Juan. Dapat sa amin ang kasal na ito. Ay, nako, dapat mo gawin ito kaagad. Insulta ka rin. Ano ang sinasabi mo? Ikaw na magsasang kamay! Talaga? Kabit, ikaw naman ay anak ng kabit, di ba? Wala kang hiya sa iyo. Pati na, may kakayahan ang anak ko na hanapin ang kasiyahan. Ano ang masama? CJ, ayaw mo na paghiwalay? Magpaghiwalay na tayo. Dadalhin ko ang bata sa tiyan. At magiging wang tae-tae. Pagkatapos, bawian ko ang 7 milyong piso na ibigay ninyo. Ay, no, ibuskin. Paano? Kalimutan ninyo na ba ang ginawa ninyo noong mga nakaraang araw? Baka ang malaking anak na pinpray ng Boss Wang ay nandito na sa tiyan ko. Ay, anak ko, huwag munang magpaghiwalay, tayo ay maghintay pa. Baka talaga siyang mabubuntis. Ang Boss Wang ay nangako kung ito ay magkaanak ng lalaki. Bibigyan pa niya kami ng 100 milyong piso. Hindi ko na kaya siya tiisin. Isipin mo ang malaking kabukihan, anak. Ngayon, mahirap ang pera sa pamilya. Abutin mo muna ang pera ni Yan Juan. Pagkatapos si Yan Swear ay maganak na, ilabas natin siya. Ganyan ang makakaligtaan ng pamilya, di ba? Hindi lang basta-basta napapabola ang Yan Juan. Mabuti ang relasyon niya kay Gutsensu ngayon. Ay, nandoon pa si Lukeon, di ba? Udyukan mo siya. Ginawa ko akong putik ng pamilyang Lin. Paano ako makakalimot sa inyo? Yan Juan, Lin Xusheng, walang isa sa inyo ang Gutyanshu, bastos na lalaki ka. Nakita mo na si yung ex na himutan na agad ako. Matagal na. Eh, sabi mo ko ba? Gutyanshu, kailan ka nababalik sa bahay? Jiangsu, sis ay nagsuffer na sa love. Samahan mo ako. Maligayang pagdating sa Haikayan yan. Anong laro ang gusto mong laruin? Mayroon kaming lahat dito. Hindi, kamali ka. Hindi ako nandito para mag-inom. Naghahanap ako ng tao. Ate, sino ang hinahanap mo? Saan private room? Dadalhin kita doon. Ang katawan na ito. Ang kagandahan. Lampas sa kalahati ng entertainment industry. Siya talaga ang inyong kadablada. Hanapin mo siya kung saan pa, wala. Pero nandito lang siya, napakadali. Haikayan yan, 10,000 piso pagkatapos. Yun sa news ba? May malaking chismis ako. Chen Zhao, ito ang gatas na niluto ko. Magulong sa Spin na. Yung tapawas ko. Chen Zhao, nais ko lang ng tapat na humihingi ng patawad sa iyo. Napakasaya ko kung magpapakita ka ng pagpapatawad. Talaga, maraming salamat dahil nandito ka kasama ko. Manaan ko guys, bukram dito pa sa tulad ko ba kung kansay ko ba sa basketball. Kasama mo rin ang mama Chen doon. Chen Zhao, napakahirap mo talaga. Hindi mo man lang akong bibigyan ng pagkakataong magwasto. Chen Zhao, gusto mo bang mawala ako sa mundo? Lukeon, sinabi ko na sa iyo mula pa lang noong simula. Inaalagaan ka ko lang dahil sa namin sa intapay. Hindi kailangan may ganitong damdamin ako sa iyo. Mag-isip ko maayos. Tinapos na yan.
Walang magandang lalaki. Bukas na ako mag-file ng divorce. Ni? Ikaw mag-file. Ako yung mag-file. Lahat ng bahay mag-file. Wow. Pupunta lang ako sa banyo. Balik agad. Kayo! Ano pa pag-umalis dito? Tigil na! Ito kamali ako. Si Rim Shoshing ang nagutos sa akin na gawin ito. Huwag mo akong iwanan. Shensaw! Ano ang madam sa bahay? May nangyari ba? Parang ay. Young master. Mas maayos kung tingnan mo nga mismo. Ang wala ng young master ay biglang lumipo sa gabi sa Asian Grand Banquet. Mukhang gabi kung ang kanilang relasyon. Yan, Juan. Ikaw, madam, magparehistro na ng sarili mo. Sino ka? Bitiwan mo ako. Bitiwan! Nakalimutan ka na ba sa akin ang mabilis, Miss Yan? Nalusog ka sa akin noon, pero ngayong umaalis ka. Hindi ganyan kadali. Sino ka? Guzong-zong, ang Miss Yan ang nag-uutos sa akin. Pasensya na. Butchansaw! Juan Juan, may droga ka sa iyong katawan. Gutchansaw, aano ka sa akin, okay? Dadalhin ka ko pa uwi. Paano kwenta? Kaya mo pa rin hindi, gusto mo pa rin ng pera. Miss Yan, hindi ganyan ang turo. Okay na ang pera, pero ang apoy ko may dapat mamukaw dito. Mainit na mainit. Sige lang, awin ko ang gamot. Gutchansaw, kung sasabihin ko na namatay na ako dati at bago ako mamatay, asawa ko si Lin Choshing ng 3 taon. Maniwang ba sa akin? Sinabi ko na kung magpapaliwanag ka, maniniwala ako. Gutchansaw, pero iyon ay isang panaginip lang. Isang masamang panaginip. Ayaw kong bumalik sa panaginipang iyon. Gusto mo bang magsimula tayo ng bagong buhay? Ba, hindi ko gustong magsisi ka. Hindi ako magsisisi. Maliban kung ayaw mo na ako. Ma'am, ano ang relasyon mo sa ginoong ito? Isang business transaction ba ito? Lumayo! Hindi mo ba nakita na nagkakahulugan kami? Lumayo! Ina yun? Hindi ba mga anak mo na yan? Kaya pala, ang karawang anak ng pamilya yan ay may mga relasyon. Kung wala ako anak, ito ay isang nakakagulat na balita. Kahit sino man ang nahihiya dito, Bumagsak mo ang pangalan ng pamilya yan. Hindi lang ito kasalanan ni Xur. Saan ko rin naman dirigma? Tigil na! Preach ka nga! Ikaw ang dahilan, bakit ganito siya? Kung hindi mo siya pinakayagan, walang masasamang isip siya. Oh! Ikaw din. Ang kanilang buhay ay masaya at maganda pa naman. Bakit mo kailangang makipagpalitan? Layon na! Ikaw ang nasama, di ba? Kung hindi ko pinangasalan si Lin Choshen, kundi si Gutchensaw, dapat siya ang pinagawaan dito. Para sa iyo, kami ay kasangkapan lang para sa kapakinabangan. Sino ang mas kumikita? Siya ang iyong paboritong anak. Kaya kang kukunin ito sa aming... Ignoro ka na. Ilang taon ko kang pinalakas, bakit hindi mo ako pinahahalagahan? Pagpapahalaga? Bakit ko kayo dapat pahalagahan? Kung hindi ka sanang hiwalay sa iyong asawa, hindi ko na kailangang dulot ang kahiyan. Lumaki akong bastarda. Palaging kinukukulang. Ano nagkakaiba sa iyo, patay? Ano mga sure, binakila ko yung panan? At sinasabi mong pinapahalagahan mo ako. Pero lang ang alam mo. Lumabas ka na ba sa panginaling upang makita ko? Ano mo ako parang nabuhay sa tahanan ng Lin? Kung ang minanyuhan mo ay si Gutchensaw's tao. Wala sa anong paraan. Nagyay! Tingin pala sa galit buhay. Ikaw! Nawala ka na! Alam mo na ayaw ko pagnabangan. Palagi. Hindi ka kailanman tunay na nag-alaga sa amin. Gusto ko lang na magandang kinabukasan para sa amin. May kasalanan ba ako? Bakit ninyo ako sinisisi? Lumabas ka na! Umangkop ka na! Parang hindi ka na anak ko. Lumabas! Lumabas? Akala mo ba gusto ko ng ganitong tahanan? Yung ng kahiyan at sakit. Napagod na ako!
Siya yan! Siya talaga! Ang pangalawang anak ng pamilya yan, gumimik kagabi sa Haitayan Shing yan. Nabago online! Sabi nila, lumabas kahit may asawa, talagang walang hiya. Paano pa ito may tapang lumabas? Ang gumimik sa Haitayan Shing yan ay si Yan Juan. Ang balita ay napublish na. Tayo dalawa, bulag! Hindi ninyo kilala? Laging maingal! Ka pa! Susunod na. Ang larawan ay edited lang. Kagabi, pareho silang nasa bahay. Dapat may hanggan ang pagkukwento. Maraming tulad mo ang nakita ko. Inaalas ka sa kapatid na mas maayos ang kasal, kaya gumagamit ng maraming libingan. Ano ang sinasabi mo? Huwag bubuha. Bawal magkuha. Tagay mo bang sao ng bumalik ka? Ano ito? May kasama pang suntukan. Talagang walang takot sa batas. Ay, mabilis! Narito! Ang pangalawang anak ng pamilya yan ay hindi lang may malaking problema. Ngayon ay may kumukupas pa. Tingnan sa camera. Kayong mga bastos. Bakit mo agawa dito sa akin? Ano ang kasalanan ko? Si Yan Juan ang dapat sisirain. Lahat lumabas. Yan, sir. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakakadiri ka talaga. Hindi mo kailangan pumirma sa divorce papers. Makikita natin sa court. Lin Chusheng, akala mo ba ikaw ay mayaman o kung sino? Inakala mong kung mag-divorce kami, makakasama mo na si Yan Juan. Isang tao na kasing dumi mo, walang katapatan, sobrang selfish at magdidilim ang puso. Hindi ka makakakuha ng pagmamahal ng kahit sino. Parang akin ka, basura lang ang buhay mo. Walang halaga, walang kinabukasan. Lang ang deserve mo ay manatili sa dilim at mahirap na buhay. Lin Chusheng, Gusto mo pong naman kung ano nilarawan niyo noon? Nakusyan ko ngayon? sigurado akong tinatawanan ka nila dahil hindi ka makabuo ng anak. Ikaw ay pathetic. Tahimik na! Bakit mo ako hindi ka lang iwanan? Hindi ko talaga kayang iwanan ka. Ang asawa ko hindi sumama sa business trip. Masaya ako. Pero dati wala ka pang asawa, kaya naman okay ka lang. Yan, Juan, talaga makakasama ka. Okay na, honey. Kailangan ko pumasok sa laboratory ng company. Hindi ako pwedeng late. Hindi ka ba maghahanda ng flight sa alas 10? Matulog ka pa ng kaunti. Ganyan, may energy ka pa sa meeting. Okay. Hayaan mo ang hindi naman sa'yo. Inasiraan. Kung may kailangan, tawagan mo ako. Alam ko na. Aalis na ako. Goodbye, honey. Yan, Juan. Ganito ang nangyari sa akin dahil sa iyo. Mura kang ayan para sa iyo. Gusto ko ikaw ay katulad ko. Mas gusto mo kung ay. Hindi ka ko iiwan. Papayuhin kita. Ang asawa ko ang richest sa yun, Sao. Sihi, ang sihi. Diba, hindi ba mag-estero sa akin? Saan ang pinsan na? Bakit ka nandito? Hindi ka ba? Ang aking tao ay sinindan si Enfrir hanggang sa kumpanya. Natatakot pa kung may mangyari sa'yo. Okay lang ako. Pakiramdam ko lang. Baka may problema ang isip niya. Relax kahit gumugol siya. Magda-suffer siya sa batas habang buhay. Makita mo ang asawa ng Pangulo. Bakit hindi ka sumusuko? Ikaw ang sinasabi ko. Nagpray! Doon sa nga. Sumuko na! Sumuko! Yan, swear. Nakikilala mo na ba ako? Nakilala ka na ba namin dati? Nagdala ka na naman ba ng masarap? Sir. Ikaw si Yan, Juan. Bakit ka bumalik dito? Dumating ka ba para kitain ang aking kapintasan? Yan, sir. Isinasaalamin ko ang nakaraang buhay man. Ang buhay na ito, hindi ako gumawa ng kahit anong bawal sa iyo.
Ikaw ang lumalgaw sa mga ilusyon at kahanga-hangang bagay. Nakaabuhay. Dapat ko nang inisip na bumalik ka rin. Dapat ko nang alintahan ito pagpasok na namin sa kasal. Tama! Inaawan kita talaga! Bakit ka pa man kimiyaman mula pa lang sa iyong pagkakatao? Dad, hindi. Hawak ako na. Magdulot ng hiya bilang anak na walang kasal. Ikaw ang pinakamakasalangang babae sa mundo. Papalipasin kita! Papalipasin kita! Bakit? Bakit sa pag-ulit ng buhay? Ang paraan mo ay nakakadating. Naisip mo ba na ang maayos na buhay ay nasa iyong sariling kamay? Hindi dahil sa tao na iyong ipinangasawa ang dahilan ng aking tagumpay. Kung saan pa man ako mapunta. Hindi ako nakikinig. Hindi ako naniniwala. Yan, Juan. Mamatay ka na. Kakulat sa akin ng lahat. Papalipasin kita! Yan, Juan! Mamatay ka na! Bilisan mo at mamatay! Pagputari ko, papalipasin kita! Huwag kang umalis! Yan, Juan! Ang araw na ito ay isang malaking sandali para sa Blue Corporation sa paglulunsad ng chip. Maaari po bang malaman natin kung paano napakaganda ng chip na ito? Pagdating na ito, magpakaroon ng detalyado ka sa sa launch event. Sana ay mahabang paghihintay lang para sa inyo. Kailan barinig na ang iyong asawa ay maisanggol na 3 buwan? Ano ang gusto mo pang sabihin sa iyong unang anak? Nais ko na siya ay lumaki ng malusog at masaya na parang kanyang nanay na kumilos upang makamit ang kanyang pangarap.